Breaking news po mga kababayan. Ito na po si Mayor Vico Soto ng Pasig City. Umattend na po ng investigasyon dito sa flood control, dito sa Kongreso. At talagang sumabog sa galit. Binakbakan ng mga diskaya na sinabing mga sinungaling. Heto na po mga kababayan, matinding pasabog ni Vico Soto. Ngayon lang po maririnig na galit ito. Heto na po. Panoorin po natin. Pasig City Mayor Vico Soto is here, and we would want to be able to get a statement from him, particularly relating to the Discayas, because he had made a statement last night on the matter relating to half-truths. No? So, Mayor Vico, do you have a statement, or are you ready to answer questions? Mr. Chair, to the members of the TRICOM, magandang umaga po. I did not prepare any statement, but however I can help and whatever I can answer to the best of my knowledge, I'm here at your disposal, sir. I think very important, Mayor Vico, to be able to state for the record, of course, the Discayas have been operating in Pasig City for the longest time. No? Do you have information as to how they had operated in the city as city contractors? And second, whether you had been able to monitor their rise as top contractors as far back as the Aquino administration to date? Millions of traders around the world choose TradingView to ensure. Heto na po. Talagang nagkakaroon ng pasabog si Vico Soto dito. Talagang nagulat po lahat dahil hindi akalain na masasabi ni Vico Soto itong mayor ng Pasig. Malupit pala ito mga kababayan. Na talagang idiniin ng mga diskaya na they are capable of lying. Ito yung sinabi ni Vico Soto. Pakinggan po natin ang mainitang panggisa or ginisa itong mga diskaya. Ito po. Pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga diskaya. Lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila na para bang political party na rin. Lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po rito sa TRICOM sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. So I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, naungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan, may mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city, and we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro as a final question before proceeding, Mayor Vico Soto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies
no, in the testimony of the Discayas. No? So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayo na obserbahan na you use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Ayan, dito mga kababayan, dito na sumabog si Mayor Vico Soto dahil sabi niya they are capable of lying, na kung kaya nilang magsinungaling, kaya din nilang magsinungaling dito sa Kongreso. Ito po ang balita. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ay ito po talaga yung nakikita natin, ano? Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pag tiningnan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, edi 2 to 3 billion pesos lang po ito. O mga kababayan, may point po itong si Mayor Vico Soto. So ibig sabihin, nagsisinungaling ang mga Diskaya. Hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Ito po, ikaw ang pag-asa ng bayan, Mayor Vico. May our good Lord protect you, Vico Soto. Mayor Vico showed strength and wisdom as a future national leader. Malayo sa edad niya ang wisdom na meron siya. Parang gifted, which is no surprise. Kasi he's a real Christian, guided by God wisdom. My highest respect to Mayor Vico Soto. Mayor Vico Soto is very well-mannered and transparent in this hearing, giving pointers to review about Diskaya. Sworn statement, really an eye-opener. Kudos sa'yo, Mayor. Eto na mga kababayan. Binira talaga ni Mayor Vico ang mga Diskaya dito na they are lying, nagsisinungaling kayo. Isipin mo sa 100 billion, 2% lang to 3% lang ang kita nyo. Posible yan. Etong sinisigaw ni Vico Soto na talagang ginisa ang mga Diskaya. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt. Pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Cesara, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa sa office nila, 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach almost 1 billion, if not more than 1 billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang bibig. Buti na lang po, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro
ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nilang maggulo ang kwento. Alam niyo mga kababayan, totoo po ito. May laman din po kasi ang mga sinasabi ng mga diskaya. Maaari mga kababayan na yung mga congressman, totoo talaga. Half truth, half lies mga kababayan. Sa Senado, nabanggit po si Joel Villanueva, sila dito, Estrada na 30% ang kinukuha. Dito, totoo itong mga sinasabi ni Vico Sotto na talagang merong mga guilty. Yun nga lang nagkakalaglagan na po at talagang nagkakabulgaran na. So ngayon, totoo ang mga sinasabi ni Vico Sotto. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo, they have to present evidence of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying. Without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, short manifestation, Mr. Chair. Just a short manifestation. Okay, yes, please, very short. Yes, Mayor Vico Sotto mentioned about the taxes, the deficiency. Alam niyo mga kababayan, okay sana itong investigasyon na ito. Kaso nga lang, yung mga nag-iimbestiga sangkot din sa anomalya. Puro contractor din yung nasa harapan. Isa dyan yung isa mga kababayan, yung JJ Suarez, isa ding big time na contractor ito. Sila Saldico, sila Martin Romualdez, di ba? Maaaring totoo itong mga sinasabi ng mga diskaya na talagang gusto kasi ng mga sindikatong ito, mga diskaya lang ang yung mag-suffer. Gusto nilang magaya kay Napoles. Ngayon mga kababayan, talagang natuto na po yung mga sindikato na ibulgar lahat. So ngayon ang nangyari, sinibak naman si Marcoleta, sinibak naman si Senate President Chis Escudero, pinalitan ni Lacson, pinalitan ni Tito Sotto. Ngayon, gaya ni Vico Sotto, alam nyo, totoo naman yung mga reaction ni Banat ni Mayor Vico Sotto. Maaaring guilty ang mga congressman, maaaring guilty ang mga DPWH, maaaring guilty ang mga yung mga nabanggit dyan. Yun nga lang mga kababayan, wala pang sapat na ebidensya. Maaaring totoo. Dito kasi mga kababayan, sabi nila, pag walang usok, pag walang apoy, walang usok mga kababayan, yun po yun. Efficiencies. So may I manifest that, is the Bureau of Internal Revenue here? BIR? Nandito ba sila? We will check if they are here. Well, anyway, I would like to manifest to this committee to investigate the tax deficiencies of the... Kaya pansin ko mga kababayan, mukhang walang masyadong nanonood dito sa investigasyon na ito kasi nga mas gusto nila na Blue Ribbon Committee at si Marcoleta po yung gustong mag-imbestiga. Kasi dito mga kababayan, may mga history kasi itong mga nag-iimbestiga. Si De Lima nandyan. Involved din ito sa mga kaso sa drugs. Yung iba dyan, si Terry Ridon. Sinibak ni Duterte sa corruption. Kaya mga kababayan, nakakalungkot. Kasi nga, si Senador Marcoleta na okay naman yung ginagawa niyang trabaho, pero
sinabotahe ni Tito Soto at ni Ping Lacson. So anong sinasabi ng mga komento, mga kababayan? Vico Soto is my love. Walang kodiko. Bravo, Mayor Vico. Vico Soto deserve to handle the president position. Yun nga lang, pagka si Vico Soto pumalag kay Sara Duterte, matatalo itong si Vico Soto. Mayor Vico one and only. Di puro media lang totoong malinis. Protect Mayor Vico. OMG, parang naiiyak na ako sa pagiging tapat sa bayan ni Vico Soto. Alam nyo mga kababayan, nakakabilib din itong si Vico Soto kasi nga good governance ito eh. Hindi mo kakakitaan ng pagkakorap eh. God bless Mayor Vico. Galing talaga ni Mayor Vico. Ayan po mga balita ngayon. Mga kababayan. Sana po, kayo naman ang humusga. Anong masasabi nyo dito sa balitang ito? Nagsalita na po si Mayor Vico. Kayo naman pong mag-react mga kababayan. Anong magiging reaction nyo dito? Itong mga banat ni Vico, ni Mayor Vico sa kanyang unang appearance sa Kongreso. Anong masasabi nyo po dito sa pagsibak kay Marcoleta, mga kababayan, at kapalit ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee? Mag-react po kayo. I-like nyo po, i-share nyo po at i-subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay.